alis daw kayo as in now na mga 2 p.m. Dali-dali akong tumungo sa headquarters upang tumugon sa tawag ng Admin 01. Naabutan ko sina Ma'am Amy at Sir Mayo, mga national officers, kasama si Sir Daboy para sa isang napakamahalagang biyahe. With the approval ang Tatay 01 at Nanay 01 with Ma'am Aliyah, umalis na agad kami sa isang magdamagang biyahe patungong Cordillera Administrative Region. Ako ni Ma'am Aliyah sa Netherlands. Uy! Ayaw kitang makulong. Hindi susundo nga ako nga ako. Ako nga ang lawyer. Ah. Oh, ito naman guys. Bye-bye, alis na po kami. Ayun, picture. Bye! Ayan. 1, 2. Si Nanay. Uy, Nanay, alis ka. Halika, Nay. Bye! Ayan. Ganito na lang. Okay, 1, 2, 3. Nalampasan na namin ang matinding traffic sa NLEX at nagutom na ang ma'am at sir kaya huminto muna sa kainan. Malalim na ng gabi sa gitna ng aming biyahe, huminto kami upang magkape. Mga alas 5 na ng umaga narating na namin ang lugar, Conner, Apayao Province. Fresh na. Naka-recharge. Magpahinga muna at mga bandang tanghalian na bumangon. Conner is often dubbed as the fruit basket of Apayao, and this festivity is perfectly timed during the harvest season of various fruits native to the town. The local crops, such as rambutan, lanzones, durian, among others, are expected to be on display and be made available throughout the festivities. The town was named after Norman Conner, an American engineer who oversaw the construction of the main roads within the province of Apayao, effectively ending the isolation of the province from the outside world during the early American era. In this area, our Kabalakatnet International Association Incorporated National Officers was able to extend the recruitment to create a new chapter, Conner Chapter. And the proper orientation will be conducted with the community and the locales of Barangay Manage as base of the said municipality. Ang ating mga national officer may Ferdinand Garcia, Mayo Garcia, National Advisor at National BOD respectively, at kasama din natin si Sir Daboy, ang ating National Coordinator, upang pag-uusapan ang nasabing orientation sa lahat ng mga interested maging Kabalikatnet member dito sa bubuuhing chapter sa Cordillera Administrative Region sa municipality ng Apayao. Pinatikim nila sa amin ang kanilang authentic food, lalo na ang ginataang igat gamit ang kawayan sa pagluluto at pinasarap sa gata. Ano, pasunod na daw sila, sir? Dito niluluto? Yung sabaw? Ay, yung ano? Sa kawayan. Dahil kinabukasan pa naman ang nasabing orientation, sumama muna kami sa pagbisita ng ating mga katropa sa kanilang business transaction.
Diyos ko Lord, hindi ko naman inaakala na ganito kataas yung aming aakyatin. Or baka hindi lang talaga ako sanay at itong mga banggiitan natin mga opisyalis ay sanay kasi palibasa mga mountain climbers ito at saka cyclist, sanay na sanay, baliwala lang sa nila pag-akyat ng ganito kataas na bundok. So talaga ko madidinig nyo sa video, halos lumuluwa na dila ko dyan sa kakahingan. Narating naman yung pupuntahan, hindi na ako bumaba. At nung umuwi kami, sumakay na ako ng motorcycle. Umangkas na ako pababa. Abulog inhabit the northern end of the Cordillera mountain ranges in the northern portions of the Kalinga and Apayao provinces. The Isnag people were the first inhabitants of Apayao. Their numbers were eventually overtaken by the Ilocano people who migrated under the orders of then President Marcos, making the Isnag a minority in their ancestral lands. Based on the 2000 census survey, Ilocanos comprise 49,328, 50.82% of the total provincial population of 97,058, while almost 1/3 of the population were Isnag at 29,071, 29.95%. Other ethnic groups in the province were the Malaweg at 3,580, 3.69%, Idneg at 3,380, 3.48%, Kalinga at 2,992, 3.08%, Kankanai at 1,208, 1.24%, Bontoc at 1,014, 1.04%, and Ibaloy at 979, 1.01%. The main languages of Apayao are Ilocano and Isnag. Abangan ang kabuuang kwento kung paano narating ng katropang kabalikat ang historical na lugar na ito na superpuno ng magandang Philippines culture dito sa probinsyang Apayao sakop ng Cordillera Administrative Region. At saksihan natin ang mga kaganapan sa nasabing orientation. Dahil maagang nagpahinga, maaga din kaming nagising upang mag-check out na at dediretso na sa nasabing event. Ngunit need muna sumama sa parteng bayan ng Kabugaw sa isang consultation meeting ng ating mga officers. Ito ang bayan ng Kabugaw, Apayao Province. Medyo may kainitan ang lugar pag-araw pero super lamig naman kung sasapit na ang gabi. Nandito na palanding na kami sa Netherlands. Kasama sa Sir na Boy. Nasa postal ko na nakikita pero actual ko na nakikita. After sa isang consultancy meeting agad, bumalik na kami with Ma'am Amy at Sir Mayo sa bayan ng Conner Barangay Manaj para sa orientation ng mga aanib sa Kabalikat Net. Nakakabighani ang tanawin dito dahil sa malabundukin at mga clear crystal na tubig ng ilog na siyang taglay ng probinsyang ng Apayao. Magandang gabi sa lahat. So, noon na magpakilala ako. Ako po si Roro Castillo. Ako po yung Undersecretary ng Kabalikat. Kadalasan ako po yung pinapadala mula Region 1 hanggang Region 13. Ako po sa Bangsamoro Muslim Mindanao Bar. So, ang trabaho ko po ay tutulong para magkaroon ng community organizing, yung buuin natin ng grupo, lalong-lalo na doon sa mga interesado talaga na maging aktibo sa kanilang lugar. So ano po ba ang Kabalikat? So ang Kabalikat, samahan to ng mga volunteer, nagbo-volunteer. Ano ba ang pinavolunteer ng Kabalikat? Una, kung alam niyo po yung salitang bayanihan, matutulungan sa komunidad natin. So pag may mga kailangan tulungan dyan, nandun tayo, like tumutulong bumuha ng bahay, tumutulong magtanim, tutulong sa lahat ng gawain. Yan.
na wala tayong i-expect na kapalit like sahod. So, pinalawag ito, ginawa ito siyang nagiging isina sa buhay ng mga volunteer. Ang pagbubulunteer, ang pagtulong sa una, sa kapwa, sa community, sa komunidad, kung saan tayo nakilong, kung barangay mo yan, para sa pamalaan. So, para sa kapwa kabalikan, tutulungan natin. Tapos, para sa community, sa barangay, sa ating munisipyo, and then, para sa ating pamalaan. Maaaring pwede tayong tulungan natin yung gobyerno. So, sa tulong na ginawa natin sa barangay, nakakatulong na tayo sa gobyerno niya. Okay? Ang gawain ng kabalikat ay mayroong 5 o kung mayroon pa kayo mas nahigitan pa niyo pa doon, mas okay. Ano ba ang common na ginagawa ng kabalikat? Crowd control. Pagka mayroong labasan ng eskwelahan, nagta-traffic ka, pwede mong tulungan silang tumawid, nagta-traffic ka para wala ma-aksidente. Pangalawa, pwede ka kaagad makaresponde doon sa mga na-aksidente sa daan. Alam niyo naman dito, highway to. Makaka-responde ka kaagad kayo kasi pwede kayong tumawa sa barangay. May radyo kasi kadalasan ng kabalikat. Tapos, pangatlo, pwede tayong tumulong sa mga pulis pag mayroong checkpoint. Huwag ka talaga ng checkpoint. Pwede tayong mag-request ang PNP sa ating sa barangay, sa pinaka chapter leader o yung tinatawag natin chapter president, mag-request sila na kailangan namin ng mga volunteer na tutulong sa amin. May checkpoint kami ngayon. Operation, mag-e-election. So yun. Hindi tayo allowed kumuha ng lisensya pero andun lang tayo, nagka-traffic. Habang hinuhuli, tine-check ng police, andun lang kayo magka-traffic. Hindi tayo allowed kumuha ng lisensya, kunin yung ORCR. Kasi pag may violation, di-refer na kagad sa police. Yan yung trabaho. Ang tawag sa atin, Police Force Multiplier. Multiplier, tumutulong tayo sa kanilang mga activity. Pang-apat is, pagka mayroong mga ayuda na binibigay ang local government, pwede tayo tumulong sa kanila mag-distribute. Tayo ang itatak. Pag may dumating na VIP na galing sa munisipyo, pwede kayo mag-assist, alalayan niyo sila. Bukod sa tanod, kadalasan kasi ang tanod, peace and order sa barangay lang. Tayo sa lahat. Sa kapokabalikat may gulo o makatulong ka, tutulungan mo siya. Sa barangay, pwede rin. So yun. Ang panglima, itong tinatawag nating community outreach na kung saan dito nagpo-focus ang kabalikat. Yung community outreach, composed sa feeding program. Yung simpleng lugaw na mapapakain natin sa mga elementary school, o yung mga kabataan, o kahit yung mga may edad, mapapakain natin sila. Sa ating pag-ambag-ambag, sa bigas, palaki, palugawin mo yan, marami na yan eh. So, feeding. Daluan mo lang ng konting mga south-south, pwede na yun. Feeding program. And then, medical mission. Kung ang barangay, mga barangay health worker, magkaroon na activity, pwede kayo tumulong. O pwede kayo sumulat, mag-request sa kanila na meron kami rito, activity sa barangay, sa grupo namin. Baka pwede kayo magpadala dito ng mga barangay health worker na magbibigay ng libreng gamot. Yung iba na malayo na pupunta na sa barangay, pwede na natin silang hakirahin ko. Pwede tayo doon mag-conduct ng medical mission. Dental, at saka yung libreng check-up sa mata. Marami tayong mga senior na malayo na hindi na makapunta dun sa bayan, matutulungan natin sila. Yan ang medical mission. Sa training naman, yung pang-5, yung training, pwede kayong i-train para sa higher model. Pwede kayong mag-train bilang medic, just in case mayroong mga aksidente, alam niyo na kung paano yung basic. Kung paano i-revive yung na-atake, na-heat stroke, dahil sa farm, na-inita, nalunod sa ilong, pwede niya matutunan yan. So yan yung mga activity na pwede. Ngayon, kaya po natutuwa po kami dahil sa mayroon na tayong Region 1, hanggang Region 13, malaking bagay na dito sa Cordillera Administrative Region, magkaroon din tayo ng chapter dito, which is yung pinagmamalaki namin, manggagaling dito sa grupo nyo. Kung sakasakaling mabuo natin yung 10 officer, chapter ang tawag sa inyo. Ang dadalhin yung pangalan, Conner Chapter. Under yan siya sa Conner Chapter Apayao. So kayo ang kauna-unahan, magiging mother kayo na chapter dito sa Cordillera. Pagka ang ibang munisipyo, dahil siyempre maingitin ko bakit ang dami nila, biglang parang kabuti ang kabalikan sa Conner.
mag-create din kayo, bawat barangay, gawin yung base. Kung dito sa Manag, gawin yung base, 6 ang kailangan na opisyalis. Base leader, assistant base leader, secretary, treasurer. The rest, motorcycle leader, team leader. Siya yung mag-lead, yung mga may motor. Siya yung mag-lead, just in case may operation doon, 5 or 10 ng mga tropa na may mga motor, yun ang dadalhin niya doon para tutulong mag-assist sa checkpoint. Or may motorcade, may bagong bukas na subsimento, kailangan namin ng kabalikan ng mga volunteer. Ang kukontakin, si President, tapos ipasa niya doon sa hepe ng operation. Si hepe ng operation, dadalhin niya si motorcycle team leader. Siya kasi ang magdadala, mag-guide doon sa mga may motor, pupunta doon sa operation. Yun. Dito, madalas, ewan ko lang kung lagi kayo dito nagkaroon ng calamity, like flood, baha. So, yung mag-overflow ang ilog, makaka-rescue kayo, makakatulong kayo nun. Na pwede niyong i-rescue yung mga na-trap, pwede niyong puntahan. Ang importante, pagka nabuo na kayo, meron kayong mga radyo. Para kung may dead spot, kasi dito may dead spot ng mga lugar na kung saan walang signal, nakakabato pa rin kayo ng mensahe. Yan po talaga ang una-unang na-appreciate ng community kasi ang Kabalikat, laging may radyo. Pag may mga aksidente, nakakabato agad ng rescue sa barangay. Tapos papasok na agad yung mga medical unit na kagad nagre-responde. So yun. May mga mission and vision tayo. Dala na namin lahat ng mga requirements just in case. Tapos meron tayo dito tinatawag na ethical code of conduct. Pero isa-summarize ko na lang to kasi marami siya. Isa-summarize ko na lang. May ethical code of conduct. Nasa-summarize siya sa 2 sentence. Ang Kabalikat, gumagalaw doon sa 3M. Ano kadalasan ng 3M? Ang 3M, hindi yan yung matandang mayaman, madaling mamatay. Hindi po yun. Ang 3M, magmamahalan, magtutulungan, magkakaisa. Yan yung ginagabayan, yun yung doktrina ng Kabalikat. Na pag may pagmamahal ka sa kapwa, nagawa ka na mabuti. At marunong ka, mayroon kang ugali ng pagtulong. At dahil na marami kayong natutulungan, lahat ng mga natutulungan mo, makikiisa yan. Nakahawa yan eh. Tapos yung pangalawa, pag leader naman, kasi kayo lahat nandito, potential kang maging leader. Sa tingin lang natin ngayon, parang bago kasi ino-orient pa na kayo, binibigyan kayo ng idea, pero lahat kayo magiging leader. Kasi kung saan kayo nakatira, pwede kayong bumuo ng base. So, pag leader, ang leader kasi sa Kabalikat, pag sobra, bawasan. Pag kulang, dagdagan. Pag may mali, ituwid sa tamang komunikasyon. So kung ang kasamahan natin may problema, direktahin mo na siya. Huwag mo na i-post sa social media. Papahiya mo lang sa kapwa Kabalikat, nagpapahiyaan. Sumbulungan mo na siya, sir, ano ba ang problema mo sa akin? Pwede natin pag-usapan. Pag hindi kaya, idulog sa leader. Dito lang sa atin yan pag-uusapan, hindi na sa labas. So, kadalasan, may mga ganong conflict kasi pag lumaki na ang grupo, magkakaroon yan. So sinasabi ko lang yan ahead of time. So pag may sobra, bawasan. Pagka alam mong sumusobra ka na sa hindi, ibig sabihin ikaw yung leader, ikaw yung presidente, ikaw na nasusunod. Dapat pantay-pantay tayong lahat kasi pareho tayong walang mga sahod. Pareho tayong mga volunteer. Ngayon, kung may mga kailangan suwestyon, pakinggan, pakinggan mo rin yung yung tama, kung naaayon pa, para pantay-pantay lahat, pagkakaisahan lahat ng desisyon. So yun. So far, bago tayo magpatuloy, ini question. May mga tanong po? Wala. So paano ba makakatulong ang bawat isa sa inyo? Yun yung ako magtatanong. Ikaw sir, paano ka ba makakatulong sa grupo natin? Dito, sa community, paano ka ba makakatulong? Mga sinabi. Yun. Makakatulong ka sa pamagitan ng pag-participate. Kasali ka dun sa activity natin. Kung meron na pag-usapan ng feeding program, kahit wala kang naambag na bigas, yung presensya mo doon na tumulong ka, nag-guide ka, o kung hakot ka ng mga bata, pakakainin niya, bakit tulong na yan? Kasi ang tulong kasi, 2 klase. Tatlo, pinansyal, serbisyo, at saka magbigay ka ng in-kind. Kung wala kang pinansyal, in-kind. Diba? So yung serbisyo talaga, sa totoo lang, ang serbisyo po,
wala pong halaga yan. Walang katumbas na halaga yan. Kasi ikaw mismo yan eh, time mo yan eh, nilaan mo. So, pag pera, pag nabigay ka ng 20 mil, hanggang doon lang yung itinulong mo, di ba? Maaaring wala kang ang time, kasi may pera, kahit magbigay ka lang ng pera, ganun yun. Pero dito sa atin, hindi tayo, ang grupo ng kabalikat ay hindi po income generating. Hindi tayo nagbuo para magkaroon ng income. Hindi tayo, wala tayong collection, wala dapat tayong pondo. Kung ano lang yung mapagkasya na pasdahat, kadalasan po, pasdahat lang po. Kung magkano lang pong iabag mo, pasdahat yan. Kung magkano ang inabot, kung saan papunta yung pag-uusapan na tulong, doon lang po ganun. Kadalasan doon, pag mayroong may aksidente o mayroong namatayan na kasama ng kabalikat, pasdahat lang din po. Yung may na-hospital, pasdahat lang din po. Benteg yan, tinatanggap yan, tsaka inaabot. Lahat, Lahat po. lahat yung mga kabalikat sa Manila. Oo, ganun po ang ginagawa. Ganun po ang ginagawa. Pasdahat lang po. Ako nagtatravel Lahat po. ng kabalikat. Pasdahat po. Ngayon, inaalad po ng ating founding chairman na ang grupo magkaroon ng pondo kasi what if may emergency? Saan kukuha? Saan dudukot? Mangungulekta pa ba? Kung malalayo, kagaya nito, malalayo yung mga barangay, malalayo yung mga membro. Mayroon silang monthly dues. Pero dinidiscourage po yan ng ating founding chairman na yun doon magpo-focus kasi ang pera mainit. Meron kasi kasamahan tayo na mausisa. O asa na yung hulubong 50 pesos kada buwan, yung contribution natin? Malaki na yun, masyado na malaki yun. Tutuusin yan. O ngayon, kailangan ko ng tulong, maghuhulog naman ako ng 50, sana. Mahirap. So, dinidiscourage na magkaroon ng pondo. Kung ano lang yung inabot ng inyong contribution during the time na kailangan ng rescue o mayroong tulong, yun lang din ang iaabot. Kasi samahan po ang kabalikat ng mga mahihirap. Mahihirap na gustong tumulong sa kapwa mahirap. Kung meron man tayo kaya, kalawagan sa buhay, it's a plus. Malaking bagay yun. Pero kadalasan, marami po tayo may mga kaya, may kaya. Sa national, sa ibang region, marami po may kaya, hindi sila nagbibilang kung magkano yung nabigay ng tulong. Basta kung gusto nila tumulong, tutulong sila. So, ganun pa rin ang treatment. Pantay-pantay lahat. Okay, may pera o wala, willing kang gusto mong magpamembro, ang tawagan natin sa bawat isa ay Sir at Ma'am. Na-uplift natin ang bawat isa sa tawagan natin, Sir at Ma'am. Okay? Ano siya ha, pasensya na kasi medyo meron tayong time constraint. Alam ko, kinukuha ko na lang yung time ninyo ngayon dito kasi oras na para panahon sa pagpapahinga. Kasi hindi na oras para kasi galing kayo sa trabaho, ganun po talaga yan. Ang lagi lang nating pinapaalala, sa samahan po, unahin po ang pangkabuhayan, pangalawa pamilya, bago samahan. Pag nabuo kayo rito at magiging second officer na kayo, kung ang kasamahan mo ay mayroong ibang iniintindi, like sa trabaho, intindihin natin yun. Kasi unahin na lang muna ang pangkabuhayan. Paano ka tutulong kung ang pangkabuhayan mo si Radin? Pangalawa, kung meron ka namang emergency sa pamilya, unahin din po yun. Kasi pangalawang requirement yan. Unahin ang trabaho, pamilya, bago ang samahan. Maswerte tayo na mayroong mga tao na 24/7 nag-volunteer ng kanilang serbisyo. Kaya pag meron kayong makikitang ganong klaseng tao, alagaan niyo po yun kasi yung potential po yun na makakatulong sa samahan. Yung mga tao na wala man silang may ambag na pinansyal, pero yung 100% na serbisyo nila na naibibigay. Madali siyang mautusan pagka naghatid ng mga information padating doon sa munisipyo. Yun yung mga tao na very potential sa grupo. Makakatulong talaga yun. Ngayon, ang kailangan ng para mabuo ang grupo, 10 lang ang kailangan para maging opisyalis. Chapter President, Vice President, Secretary, Treasurer. Kasi Treasurer, hindi natin alam, merong politiko or merong private na magbigay ng pondo o magbigay ng donation na pera, may hahawak sa pera. Treasurer. Hindi na natin kailangan ng auditor kasi lahat naman tayo pwede magtanong kung nasa napunta yung pera. Kasi transparent po ang kabalikan. Tapos, panglima, yung panglima na set of officer is after sa treasurer, chapter president, vice president, secretary, treasurer, sunod is monitoring. Hindi na natin kailangan ng PIO kasi ang monitoring, siya yung mag-check kung ang activity ba ay possible ba, pwede bang gawin to.
Tapos kasama niya ang coordinator. Ang coordinator magpapaalam kung based ang gagawa ng activity, siya ang magpapaalam sa chapter na Mr. President, meron kaming gagawing feeding program doon, baka pwede niyo kami tulungan doon. So ang chapter tutulong sa base. Yun. Tapos MCU, anong ibig sabihin ng MCU? Motorcycle Unit. So ano yung ano dito? Motor MCU chief, yung hepe, leader. Siya yung pinaka-leader sa lahat ng may-ari ng kabalikat na may motor. So, siya ang in charge sa lahat ng operation kung saan man, lalo-lalo na sa motorcade. Kung meron mang gathering ang barangay, siya ang maghahakot, siya ang magdadrive. Tapos, dalawang advisor. Ang magiging advisor nyo, si Ma'am Ami, at saka yung kasamahan yung kapitan. Dito, yung nakausap ko. Ano pangalan naman si kapitan? Sa kapitan sa Ili? Paniway. Ha? Paniway. So yun pwede niyang maging advisor yun. Kasi, pagka ganoon, siya din mag-create din siya ng base doon sa kanyang barangay. So, 6 lang ang kailangan sa base leader, assistant base leader, secretary treasurer, coordinator, at saka team leader ng motorcycle unit. So yun, team leader. 6 lang ang kailangan. So, ang chapter, magiging chapter kayo, makonfirm kayong maging chapter kung meron kayong na-recruit na 3 base, 3 barangay, o 3 grupo. Kung may subdivision dito, kung makuha nyo sila, gawin nyo silang base, pwede yun. Ano yun? So kadalasan dito barangay, di ba? Kasi ang corner, merong ilang barangay na dito? 19 o 22? 21. So, kung yan sa 21 na barangay ang corner, makuha nyo nyo lang dyan ang 3, magkakaroon ka ng confirmation na kayo nga ay talagang legit na chapter. Ang yung mga chapter, yung mga base ninyo, baka recruit naman ng 3 grupo, automatic magiging chapter din sila. Para mas marami kayo, mas maganda. Masarap tingnan na marami kayong katropa dito sa Apayao, sa province ng Apayao, dito sa corner, na maraming gustong tumulong. At tandaan nyo, pagka na-umpisahan nyo po ang grupo ninyo dito, susunod na municipality magkakaroon din yan. Kadami at kadami kayo. So mamaya, hindi na namin mamalayan, kaming 4. Monthly na kami bibisita dito sa inyo kasi mayroon nang mag-o-taking every time na gusto sumali. Okay? So, paano ka magiging kabalikat? Kailangan meron ka legit, meron kang ID. Ang ID, merong barcode. Hindi siya QR code ha, barcode. Tapos, meron siyang wallet size na para doon sa kasama natin sa pocket size na ID. Tapos, may uniforme, kaya magtataka kayo, maliit lang ang size ang allowed sa atin, hindi siya oversize. Kasi hindi naman tayo police multiplier tayo, hindi tayo PNP. Eh, tama to, 1.5 lang ang size ng loob. Anyway, pagdating sa uniforme, lamang po kayo, makipag-coordinate. Nasa kanya po lahat ang production ng ID, uniform, at saka yung magiging complete set ng uniform ninyo, pwede po kayo sa kanya makipag-ugnayan. So kung may mga karagdagan po kayo mga tanong, pwede nyo pong i-PM si Ma'am Ami para masagot po niya kayo. Ang ating lang ngayon is makuha natin yung set of officer. Para yung set of officer, yun yung aalagaan natin para mas lalo natin ma-educate, matuturuan kung paano dalahin ang kasamahan. So after dito sa 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itong 10 na opisyali sa chapter, pag mabuo natin ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataon na mag-meeting kayo, mga volunteers, the rest ng members na. Pag may motormatic yun, MCU member, motorcycle unit member. Kung wala namang motor, member lang. So kung meron kayong asawa, gusto nyo yung member lang siya. Pag ikaw may motor ka, automatic yung MCU member. Para ma-identify natin kung may motor o wala. Kasi malaking bagay yun na namobilize natin. Kasamahan natin na may sasakyan. May patay. Lalong-lalo na pag mayroong namatay, nakakatulong po talaga ang kabalikat kasi sama-sama, pag may tumutulong po sa mga namatayan na mapakalma yung feeling at may maghahatid doon sa huli yung tunga, Korea. Motorcade na. Ang tawag dyan ay pahiga.
Yun yung term. Kung takakamat, pahiga. Basta yung term na pahiga, sa kabalikan lang po yung magagamit. Sa kabalikan niyo po yung maririnig. So, ang kasama natin dito, ang ating national coordinator, matagal na po yan, 2014 po yan. Opo, si Dagoy. 2014 pa lang, kabalikat ng po. So, medyo, national monitoring yan. Yan po na. Si Sir naman, si Sir Mayo, ito po ay isa sa mga taga-balangkas ng mga rules and regulation, internal agreement po, mga patakaran sa kabalikat, siya po. Si Mamami po, isa po yung national advisor. Siya po ang, pag may mga problema po sa bawat chapter, siya po ang isa sa mga umaalalay, maggagay. Ang ating founding chairman ay national president, 25 years na itong kabalikat. 25 years na rin po siyang presidente. Dito sa kabalikat, wala pong eleksyon. Hindi po tayo boto-boto every year. Kasi pag nanalo, may mga alyablya. Dito sa atin, hanggat makaya mong panggampanan yung posisyon itinuro sa iyo, binigay sa iyo, panghahawakan mo. Ang tawag yan, appointment places. So pag ikaw, in-appoint ka na presidente, panindigan mo yan. Kung may problema man sa iyo, nararamdaman ang kasama niya, tutulungan ka, magtutulungan tayong lahat. Bilang officer, bilang undersecretary, / vlogger, isa din nakatoka sa akin ng tumulong, paano po ba panatiling smooth ang operation ng bawat isa. Wala tayong overpower na pagka presidente ako sundin nyo. Susundin mo, gawin mo to, ganyan. Wala po, lagi po tayong merong makiusap, makikisuyo. Sir, baka pwede, lagi tayong makikiusap. Kasi hindi po tayo hawak, hindi tayo tao nila. Kasi pag sinabi tao ko yan, swildado mo yan. Hindi po, pantay-pantay lahat. Pantay-pantay tayong lahat. Mga volunteer po tayong lahat. Okay po? Any question po? Mga tanong po? Na pwede natin sagutin? Sumaran mo lahat po. Okay. Mamami, so ano ang pwede natin gawin next? Sige, salita natin si Ma'am Ani. Opo. Meron tayong mission and vision, tapos ito po yung Code of Ethical Standards, yung disiplina, paano tayo nagiging disiplinado. Sige ba? Meron po nakahandang form. Pipilapan niyo po yung form. Halimbawa po, wala po kayong dalang ID picture. Pipicture na lang. Pipicturean ko na Ano magkaroon na kayo dito? para mapagawa po yung inyong mga ID. And then sa uniform po, kukunin ko yung pangalan ninyo and yung size para mapagawa yung uniform. And then ipapadala na lang po by bus or by JNT. Ako ba dito ma? Yan, Papa JNT na lang natin kay Manong Junior. Siguro ang uniform kasi, kasi customized kasi yan. Ang uniform, nakalagay niyo yung call sign, yung posisyon. Unahin muna natin pag-process yung ID ninyo. Kasi pag may ID na kayo, doon sa ID lalabas yung call sign. Kasi ako 7485. Ikaw sir, anong call sign mo? 17 to 17. So ibig sabihin 17. Ako 74 na ako eh. So nasa 7,000 na ako. So, diba? Si Mami, ano sa iyo ba? 11. Sa kay sir? 11. Oo, diba? So nasa 11,000 na sila. Ako, 7,000. Pero a total of 3 million na po ang membro sa Kabalikat nationwide. Meron lang tayong active dyan na 1.5. Yung 1.5 na yan, yung iba, nag-abroad na yung iba, kaya more or less merong isang milyon ng aktibo sa buong Pilipinas yan. Meron tayong Canada, meron tayong Hong Kong, meron tayong Jeddah, Middle East. Kasi gusto ko isabihin sa inyo na ating founding chairman ay isang Islam. Mistiso, Yakan, at saka Tausug. Tama? Tausug, Yakan. So dito, napag-isan niya ang lahat ng tribe, lahat ng religion, Ilocano, Bisaya, Cebuano, Hiligaynon, lahat ng mga dialect na pagsama-sama niya, Iglesia ni Cristo, Muslim, born again Kristiyano, lahat na pagsama-sama niya lahat yan. Kaya pag nakikita nyo, pag naka-uniforme lahat, hindi mo na malalaman kung sino doon ang Christian or ano, kasi yun nga, united na lahat. Actually, makikita nyo sa YouTube channel kung gusto nyo bisitahin, Kabalikat Net YT channel, makikita nyo po yung lahat ng activity doon ng Kabalikat. Bukod doon sa personal channel ko na Ruro 69 TV. Nag-donate na po ako, nung nakamonetize na po yung isang dalawang channel ko kasi sa YouTube,
nung na-monetize na, dinonate ko po sa Kabalikat yung Kabalikat Net YT channel. Na ako din ang nagmamanage lahat ng activity doon para sa Kabalikat Club. TV program, dental mission, yung visual mission. Gusto ko rin ipaalam sa inyo na hindi tayo umaalig sa kahit anumang partido. Non-partisan po ang Kabalikat. Dito sa Kabalikat, registered po tayo ng SEC. Dito po nakalagay ang SEC registration. Saan ba? Ito. Nakalagay po ang SEC registration. So, bigyan ko kayo ng quick na history. Ang Kabalikat nag-umpisa sa Kabalikat Net Philippines Malaya. Nag-level up siya last year, naging international, kasi marami po tayong mga kasamahan, mga kabalikat na nasa abroad na at gusto mong tumulong, magpadala ng cash or in kind sa kanilang mga chapter. Napipigilan dahil malaki ang tax. So, pagka galing sa abroad, ang tulong mo, kukwestiyonin pa yun anti-money laundering, saan ba papupunta yung pera mo? Kung nandito sa association natin, so ang ginawa, nag-level up tayo into international para mabigyan natin ng pagkakataon yung kasamahan natin na umisenso sa buhay at gustong tumulong sa samahan, marireceive natin ng walang question ng gobyerno. So kaya, lahat yun, Kabalikat Net Philippines Malaya, may SEC registration at saka itong Kabalikat International, may SEC registration din yan. So lahat yan active. At itong mga nauna officer, na-train ko yan sila sa CRAMIC. After ditong mabuo natin ang mga opisyales, magkakaroon kayo ng oath-taking, baka ang mga opisyal ng national ay pupunta rito para i-witness yung pag-oath-taking ninyo. Tapos, yun, dire-diretso na yan. The rest dyan, Wait din tayo sir nung Kabalikat, Ilocos. Apo. Saan nagkaroon ng sunog ba yun? Sa Ilocos Norte yun. Ilocos Norte. Maraming tumulong na Kabalikat member, pinadala yung tulong sa Ilocos Norte. Susunod yung oath-taking ninyo, may mga officers na babalik dito para sa oath-taking. Natapos ang orientation 8:00 na ng gabi at pagkatapos naming kumain bumiyahe na agad ang grupo pauwi na ng Maynila. Ang samahan ng buong Kabalikatnet International Association Incorporated ay nagpapasalamat sa mga bagong set of officers ng CONER, Apayao Province and looking forward sa mga upcoming events ng inyong bagong chapter. Thank you Ma'am Ami at Sir Mayo sa opportunity to extend our recruitment in this very promising area of responsibility, the Cordillera Administrative Region in Apayao Province. It was a very successful event kahit limited lang ang time, but full of unforgettable experience and learnings towards culture, people, and the area itself. Don't forget to like, make a comment down below, share and subscribe as well. Continue to support Ruru69 TV, your total entertainment channel, and also our Kabalikatnet YT channel, Bida ang Katropa. Guys, click the notification bell para updated ka sa lahat ng upcoming uploads. Enjoy the rest of the day and have a good one.